Ulila na si Nelson sa kanyang mga magulang. Kinupkop siya ng kanyang tiyahing si Pia at nanirahan sila sa bahaging Iloilo. Naitaguyod ni Pia ng mag-isa si Nelson hanggang sa sumapit ito sa pagbibinata. Taong 1987. Puno ng hiwaga at kaguluhan ng kanilang baryo. Dahil napakaraming aswang at iba pang mga nilalang ang gumagambala sa buhay ng mga tao. Kasabay pa doon ang mga rebeldeng nagtatago sa mga kabundukan. Nagsumikap sa pag-aaral si Nelson sa kabila ng kahirapan. Araw-araw siyang naglalakad ng ilang kilometro para lamang makapasok sa paaralan. Kasama niya ang mga kaibigang sina Adan at Ulysses. Mula elementarya hanggang sekundarya, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kung tutusin, parang magkakadikit ang mga bituka nila at talagang kilala na nila ang isa't isa. Higit pa sa magkaibigan ng kanilang turingan, kaya naman nagpapasalamat si Nelson na hindi sila nagkakahiwalay ng kanyang mga kaibigan. Nasa ikalawang bahagdan sila sa sekundarya noong dumako ang isang dapit hapon at natagalan sila sa pag-uwi sapagkat merong aktibidad sa kanilang paaralan. Magkakasabay silang magkakaibigan na naglalakad sa may pilapil nang may marinig silang mga kaluskos at iba pang malalakas na kalabog sa paligid. Nagulat silang magkakaibigan kung kaya't minabuti nilang magkubli sa isang malaking punong kahoy at doon, maingat na yumuko at nagpalinga-linga. Maya-maya pa, may natanaw silang matandang babae na nasa bahaging bukid at tila mayroong pinapangos na kung anong pagkain. Nagangat ito ng tingin at namilog ang mga mata ng magkakaibigan nang makitang nanlilisik ang mga mata ng matandang babae. Mabangis ang mukha nito. Malalago ang balahibo sa buo nitong katawan. Magulong makapal na buhok at napupuno ng dugo ang kanyang bibig. Napasigaw si Ulysses sa sobrang takot. Aswang! Hindi na siya napigilan ng kanyang mga kaibigan at huli na ang lahat para magpatuloy sila sa pagtatago sapagkat namataan sila ng matandang babae. At dahil doon, tinubuan ito ng malalaking pakpak sa kanyang likuran. Kasabay nito, lumipad siya sa ere. Kumaripas naman ang takbo magkakaibigan, ngunit nagimbal sila nang makitang sinusundan sila ng matandang iyon gamit ang malalaki nitong mga pakpak na animoy isang ibon. Dumadagundong ang malakas na kaba sa kanilang mga dibdib at ganoon na lamang katulin ang kanilang pagtakbo. Sa hindi inaasahang pangyayari, may naapakang malaking bato si Adan at napasubsob siya sa lupa. Huminto sina Nelson at Ulysses sa pagtakbo. Bahagya silang lumingon sa direksyon ni Adan. May ilang hakbang din ang layo nito sa kanila at nang mapansin nilang papalapag na sa lupa ang nilalang, nagmadali silang lumapit sa kaibigan. Subalit sa kasamaang palad, nakapitan ng matandang aswang sa magkabilang balikat si Adan at mabilis na naitaas. Hindi na siya nailigtas ng dalawang kaibigan, ngunit hinabol nila ang direksyon kung saan ito tinangay ng aswang. Kung saan saang lugar sumuot sina Nelson at Ulysses, subalit wala silang ibang mahinga ng tulong hanggang sa mahulog sa isang mababaw na hukay na tila isang patibong, si Nelson. Kasabay nito, nagulat siya nang biglang may nakita siyang kumikislap na bagay na unti-unting bumabagsak sa kanyang kinasadlakan. Sinalo niya iyon at napagtanto niyang isa iyong kwintas na may kumikislap na medalyon. Kalakip ang nakaukit na larawan ni Birheng Maria. Biglang malingaw ang boses ni Ulysses at nakita siya nito sa hukay. May hawak itong mahabang sanga. Pre, ayos ka lang ba? O ito,
Kumapit ka sa sanga para maiangat kita at maialis dyan. Isinuot na muna ni Nelson ang kwintas bago niya dali-daling kinapitan ang sanga. Mabuti na lamang, may pambihirang lakas si Ulysses na hilain siya pataas at naialis siya nito sa hukay. Nagpasalamat si Nelson sa Diyos sapagkat wala siyang natamong pinsala sa katawan. May mangilan-ngilan lang siyang galos, ngunit walang malalang pinsala. Nagpalinga-linga silang dalawa sa paligid at napansin na papalapit na sa kanila ang matandang aswang habang tangan pa din nito si Adan. Patuloy pa rin siyang sumisigaw at humihingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Ibaba mo ako! Tila gusto rin silang dagitin ng aswang, ngunit napasulya pang aswang sa medalyon na nakasuot kay Nelson. Nakaramdam ito ng matinding pagkasilaw sa liwanag. Napaangil ang aswang at sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente nitong nabitawan si Adan na naging daan upang bumulusok siya sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Aray ko! Umibabaw siya sa mga ito, pero hindi nagtagal, bumangon silang lahat. Namilog ang kanilang mga mata nang makitang papalapit muli ang matandang aswang na may nakalabas ng pangil at nakaamba ang mahahabang kuko. Bukod dito, may lumitaw pang isang lalaking aswang na mas nakakatakot ang anyo. Handang-handa na ang mga ito sa paglapa sa kanila, ngunit bigla na lamang may lumitaw na isa pang lalaki sa kanilang harapan. Matikas ang pangangatawan nito at tila ba nasa 40 anyos na mahigit ang edad nito. Ngunit ganun pa man, walang mababakas na kahinaan sa kanya. May hawak-hawak itong itak at matapang na humarang sa tatlong magkakaibigan. Bagyang napatingin siya kay Nelson at aksidenteng nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng pamilyar at hindi may paliwanag ng lukso ng dugo na para bang matagal na silang magkakilala. Napawi lamang ang kanilang atensyon sa isa't isa nang mapansin ng lalaki ang kwintas ni Nelson. Magsasalita pa sana siya, subalit bigla na lamang umangil ang mga aswang. Nagbanta ang mga ito bago sumugod sa tatlong magkakaibigan, kung kaya't naman nagsalita ng lalaki. Umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Iligtas niyo ang inyong mga sarili. Nagulat ang magkakaibigan at sa kinalaunan, sumang-ayon din sila sa utos nito. Nagmadali silang tumakas. May pagkakataon pang lumingon si Nelson sa lalaking iyon bago ba siya tuluyang umalis. Noong makabalik na ang magkakaibigan sa kanilang mga tahanan, lumitaw na ang kabilugan ng buwan sa kaitaasan at wala na rin masyadong tao sa labas. Nagpaalam si Nelson sa kanyang mga kaibigan at itinago sa loob ng damit ang naturang kwintas. Pumasok siya sa loob ng bahay at naabutan niya naghahain na sa lamesa ang kanyang tiyahin. Nagulat pa ito nang makita siyang marungis. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dumi ng uniforme mo? Saan ka ba nanggaling? Sunod-sunod ang tanong ng kanyang tiyahin. Halatang iritado ito at mukhang galit na galit. Tumugon naman si Nelson bago nagmanaw sa kanyang tiyahin. Tumingin siya dito at pinakiramdaman muna bago magsalita. Wala po. Wala po ito. Naglaro lamang po kami ng sipang bola. Kaya naman po nadumihan yung uniforme ko. Pasensya na po, Tia Pia. Napabuntong hininga ang kanyang tiyahin. Hindi siya kumbinsido at alam niyang nagsisinungaling si Nelson.
Ngunit minabuti na lamang niyang utosang magpalit ito ng damit bago pa magtungo sa hapagkainan upang kumain na ng hapunan. Sa buong magdamag, hindi makatulog ng maayos si Nelson. Iniisip niya kung saan nanggaling ang kwintas at kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa lalaking nagligtas sa kanilang buhay. Gusto niya itong makilala, subalit hindi naman niya alam kung saan ito matatagpuan. May mga bagay din na gumugulo sa kanyang isipan. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung nakaligtas ba ang lalaki sa nakaengkwentro nitong 2 aswang. Kamakailan lamang, noong gabing iyon. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya nag-aalala para sa kaligtasan nito, kahit sandali pa lamang niya itong nakakadaupang palad. Noong sumapit ang umaga, nakapasok na sa paaralan si Nelson at nagkita-kita silang magkakaibigan sa kanilang silid paaralan. Napansin ni Adan at Ulysses na parating balisa at wala sa sarili si Nelson, kaya kinausap nila ito nang sumapit ang bakanting oras. Lumapit si Adan kay Nelson at inakbayan niya sa balikat. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa buhay ko kagabi. Ano bang klaseng agimat meron ng kwintas mo? Saan mo ba yung nakuha? Baka pwede nating ibenta sa mahal na presyo nang sa gayon magkaroon tayo ng mapagkakakitaan. Sumimangot si Nelson bago inilayo ang sarili sa kanyang mga kaibigan. Tigilan mo nga ako. Napulot ko lang yung kwintas at hindi ko alam kung kanino to. Tsaka wala akong balak ibenta ang kwintas na to. Pakiramdam ko meron itong kakaibang kapangyarihan. Binalak hawakan ni Adan ang kwintas pero pinigilan siya ni Nelson. Ipinasok niya ito sa loob ng kanyang uniforme. Tumigil na sa pangungulit si Adan. Wala na din naman siyang magagawa sapagkat ayaw ipakita at ipahawak ni Nelson ang kwintas na iyon. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa pagiging tahimik at malungkutin nito, kaya muli siyang nagtanong ng, "Oh, Nelson, bakit? Iniisip mo pa rin ba yung lalaking nagligtas sa atin kagabi? Alam mo, humahanga ako sa katapangan niya. At sa palagay ko, napatay niya ang mga aswang na yon." Tumugon si Nelson ng, "Hindi ko maintindihan ang aking sarili na magtama ang aming paningin. Hindi ko maintindihan ang aking sarili na magtama ang aming mga mata. Pakiramdam ko, may matinding kaugnayan siya sa aking pagkatao. Gusto ko sanang alamin kung anong koneksyon niya sa akin." Nagulat si Ulysses sa kanyang mga narinig kung kaya't tinanong niya si Nelson. "Anong ibig mong sabihin? Iniisip mo bang siya ang tatay mo?" "Teka, imposible natang mangyari yon. Hindi ba't namatay ang magulang mo noong bata ka pa lamang at naiwan ka sa pangangalaga ng tiyahin mo?" Napailing si Nelson. "Hindi yun ang ibig ko sabihin. Sa totoo lang, naguguluhan din ako. Pero gusto ko talagang malaman kung anong misteryong bumabalot sa kanya at kung may kaugnayan ba siya sa aking pagkatao." Tinapik ni Adan sa balikat si Nelson. "Pag-isipan mo munang mabuti ang lahat ng mga bagay-bagay bago ka gumawa ng hakbang. At kung kailangan mo ng tulong namin, huwag kang mahiyang magsabi." Naalintana ang kanilang kwentuhan nang magsalita ang kanilang guro upang mag-umpisa na sa klase. Dumating ang hapon. Umuwi na ang mga estudyante buhat sa paaralan. Sumama sina Adan at Ulysses sa kanilang isa pang kaibigang si Anton dahil ito'y kanyang kaarawan. May handaan sa kanilang bahay. Hindi na sumama si Nelson sapagkat binilinan siya ng kanyang tiyahin na huwag magpapagabi sa daan
At kung maaari, huwag na rin munang gumala kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo pat naging delikado ang kanilang mga buhay noong nakaraang gabi. Nagdahilan na lamang siya sa kanyang mga kaibigan na kailangan na niyang makauwi sapagkat marami pa siyang dapat tapusing mga gawaing bahay pagsapit ng hapon. Nung medyo nakalayo na siya, naubos na ang mga nakakasabay niyang mga kaklase sapagkat nakarating na sila sa kanilang mga tahanan. Naisipan ni Nelson na lumiko ng daanan patungo sa kawayanan. Doon ay mas malapit ang kanyang ruta patungo sa kanilang bahay, kaysa dumaan pa siya sa may tulay na halos aabutin pa ng ilang kilometro bago ito makauwi. Pumulot siya sa daan ng ilang patpat na pwede niyang maipangdepensa kung sakali mang may nilalang na bumulaga sa kanyang harapan. Maraming mga residente ang natatakot mag-isang dumaan sa kawayanan sapagkat nakakatakot ang lugar na iyon. Matataas ang mga talahib at mayayabong ang mga sangat dahon ng kawayan na medyo tumatakip din sa daan. Ayaw namang bumalik ni Nelson. Mag-aaksaya pa siya ng oras kung pipili niyang dumaan sa may tulay, kaya tiniis na lamang niya ang kaba na kanyang nararamdaman at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Nung medyo natatagalan na siya sa paglalakad, bigla siyang nakaamoy ng masangsang na amoy. Pakiramdam pa niya, may mga matang nakamasid sa kanyang mga kinikilos. Lumingali nga siya, subalit wala naman siyang nakita ni sino man. Noong makasiguro siya na guni-guni lamang niya ang lahat, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, ngunit gano'n na lang ang pagkagulat niya nang may biglang lumitaw na isang babae na may mahaba at maitim na buhok sa kanyang harapan. Nakadipa ang mga kamay nito at tumutulo ang laway sa bibig. Nakangisi ito habang lumalapit sa kanya. Tila ba isa itong hayop na gutom at gusto siyang lapain. Agad namang inilabas ni Nelson ang hawak niyang patpat at ipinangwasiwa sa babae. Ngunit mabilis itong umatake at nahawakan siya sa kanyang magkabilang mga kamay. Akma sanang sasakmalin siya ng babae nang bigla na lamang magliwanag ang medalyon mula sa kanyang leeg. Natakot ang aswang at binitawan niya ang kamay ni Nelson. Shh! Saka agad itong umiwas habang tinatakpan ng kanyang mga mata. Maya-maya pa, nawala ang liwanag at bigla na lamang dumating ang lalaki na nakadaupang palad ni Nelson nung huli, kung saan nilabas niya ang kanyang itak at nilabanan ng aswang. Wala namang takot na tinapunan ng masamang tingin ng lalaki ang naturang nilalang. Eksakto namang nag-angat ng tingin ng nilalang at dumaluhong ito sa lalaki. Ngunit ang kanyang pag-atake, nadepensahan ng lalaking iyon dahil mabilis itong kumilos. Nahiwa ng lalaki ang aswang sa dibdib nito, maging sa kanyang magkabilang balikat. Napaangil ang nilalang dahil sa sobrang sakit. Muli nang inatake ang lalaki gamit ang kanyang mga kuko, pero sa kasamaang palad, nakapaghanda na ang lalaking iyon at mabilis na napugutan niya ng ulo ang naturang aswang. Bumagsak at tumalbog pa ang ulo nito sa lupa. Hindi kaagad nakagalaw at nakapagsalita si Nelson sa matinding pagkagulat. Napalunok siya ng laway at sinundan niya ng tingin ng lalaki habang binabalik nito ang itak sa kanyang kaluban na nakatali sa kanyang bewang. Hindi ka dapat dumaan sa lugar na to. Mapanganib dito. Doon pa lamang nahimasmasan si Nelson. Nagtangka siyang makipag-usap sa lalaki. Pasensya na po.
Ito po ang pinili kong daan upang mas mapalapit po ako sa bahay namin. Ako nga po pala si Nelson. Nagpapasalamat po ako sa pagliligtas niyo po sa aking buhay. Pangalawang beses na po ito. Ibinigay ni Nelson ang kanyang kamay upang magpakilala sa magalang na pamamaraan at agad naman itong tinugunan ng lalaki. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Osmundo. Nakatira ako sa bahaging kagubatan. May hinahanap akong kwintas na nagtataglay ng mahiwagang medalyon. Nasorpresa si Nelson at naisip niya na maaaring ang nakuha niyang medalyon ang tinutukoy nito. Inilabas niya ito at pinakita sa lalaki. Ito po ba ang hinahanap niyo? Nagulat si Ginoong Osmundo at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Saan mo nakita ito? Tumugon si Nelson ng, pasensya na po kung aksidente ko po itong nakuha. Ang totoo po, nakuha ko po ito sa pinaglaglagan ko doon sa butas. Napulot ko po doon. Naisip ko pong agad isuot at laking gulat ko nang nangislap ang medalyon. Kitang-kita ko po na nasilaw ang mga aswang at natakot sila sa presensya nito. Napatingin mabuti si Ginoong Osmundo kay Nelson at may kakaiba siyang pakiramdam na hindi niya maunawaan mula rito. Iyo, ang kwintas ay nahablot sa akin ng aswang na aking nakatunggali. Inihagis niya ang kwintas sa malayong lugar. Mabuti na lamang at ikaw ang nakakuha. Saan ka nga pala nakatira, iyo? At sino ang mga magulang mo? Nakatira po ako malapit dito sa Kawayanan. Ang mga magulang ko po sina Nanay Melissa at Tatay Paeng. Pero patay na po sila. Namatay po sila sa isang trahedya. Biglang may kung anong sumagi sa isipan na Ginoong Osmundo, ngunit hindi niya iyon ipinahalata sa kausap. Sa kabila ng lahat, tinanggap nito ang kwintas. Sige, iyo. Maraming salamat. Ngunit pwede mo ba akong tulungan? Sunugin natin ang katawan ng nilalang na to. Agad namang pumayag si Nelson at pinagtulungan nilang dalawa na maidala sa malayong bahagi ng talahiban ang bangkay ng nilalang, saka iyon sinunog doon. Maya-maya pa, nagpaalam na si Nelson kay Ginoong Osmundo at tumuloy na itong umuwi. Inihahatid naman siya ni Ginoong Osmundo ng tingin hanggang sa makalayo na ito mula sa Kawayanan. Hindi may paliwanag ni Nelson ang kakaibang tuwa matapos niyang makilala si Ginoong Osmundo. Namangha ito sa kakisigan at katapangan nito. Dagdag pa na magaan ang pakiramdam niya dito at ninais pa niyang makilala pa ito ng gusto. Ngunit nalungkot siya nang maisip na baka iyon na ang huling araw na makita niya ito. Hindi niya ipinaalam sa kanyang tiyahin ang patungkol kay Ginoong Osmundo. Nagpatuloy na lamang siya sa ordinaryo niyang gawain sa kanilang bahay. Hindi na niya magawa pang magtanong sa kanyang tiyahin patungkol sa kanyang mga magulang sapagkat parehas lamang ang mga sinasabi nito sa kanya. Ang totoo, namatay ang kanyang mga magulang noong maaksidente ito sa biyahe. Nasa 2 taong gulang pa lamang noon si Nelson at hindi pa niya masyadong matandaan ang itsura ng kanyang mga magulang, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na kahawig niya ang kanyang ama at dito niya namana ang iba nitong mga katangian. Lumipas ang 1 linggo. Naimbitahan ng magkakaibigang sina Nelson, Adan at Ulysses sa sayawan sa kabilang bayan ng dati nilang kaklaseng si Ivan. Ayaw pa sanang payagan ng kanyang tiyahin si Nelson, kaya lamang ay naisip niya na nagbibinata na nga ito at kinakailangan ding maranasan ang masayang sandali ng kabataan
Kaya naman binili na lamang niya ito na huwag magpapaabot ng hating gabi at umuwi na rin agad. Tumalima si Nelson at posturang-postura siyang nagpaalam sa kanyang tiyahin. Bago lumabas ito ng bahay at sumama kila Adan at Ulysses na matyagang naghihintay sa kanilang bakuran. Pagkalabas ni Nelson, pinuri pa niya ang kanyang dalawang kaibigan. Ibang klase. Nagmukha kang Adonis sa suot mong damit ah. Sigurado ako na may mabibingwit ka na namang babae sa sayawan. Humalakhak si Ulysses at siya naman ang bumuelo kay Nelson. Napakatagal mong lumabas sa inyong bahay. Ilang minuto na kaming kinakagat ng lamok dito. Humingi naman ng paumanhin si Nelson. Pasensya na kayo. Nag-ayos pa ako ng sarili eh. Ang totoo, nahihiya ako. Kasi unang beses ko palang makakadalo sa isang sayawan. Kabilin-bilinan pa ng aking tiyahin na huwag akong papaabot ng hating gabi sa pag-uwi. Kaya huwag na sana tayong magtagal sa lugar na yon. Nagtawanan ng dalawa niyang kaibigan. Di ka naman na bata para pauwi ng maaga ng tiyahin mo ah. Gusto pa yata niyang itago ka niya sa kanyang palda. Nagbibinata ka na. Kaya kailangan mo naman matikman ng kaunting layaw at kasiyahan sa buhay. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ka namin mamaya. Pero pwede ba? Isang tabi mo muna yung pag-aalala mo sa tiyahin mo. Baka mamaya makita mo si Samantha. Gumanda ang gabi mo. Ikaw pa magpasyang magpagabi. Pinag-aasar pa ni Adan at Ulysses si Nelson. Alam nila na matagal na ring hinahangaan ni Nelson ang kamag-arali lang si Samantha. Kaso'y natutorpi ito. Natatakot magpahayag ng kanyang damdamin, kaya naman hanggang sulyap na lamang ito sa tuwing makikita niya ang sinisinta sa kanilang silid-aralan. Nagumpisa silang maglakad hanggang sa may masabat silang jeep sa daanan. Sumakay sila kaagad doon matapos suminto ito sa gilid ng daan. May mangilan-ngilan lamang ng mga pasahero at halos magkakalayo sa upuan ng mga ito habang magkakatabi naman ang magkakaibigan. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang pabulong na magtanong si Ulysses kay Nelson. Pre, nasan na nga pala yung kwintas na suot mo? Tumingin si Nelson sa kanyang kaibigan, saka ito nagsalita. Ah, ibinalik ko na sa may-ari yung kwintas. Napakunot ng noo si Adan at Ulysses. Nagtangka namang magtanong si Adan ng, sino yung may-ari? Huwag mong sabihing pagmamay-ari ang kwintas ng lalaking naka-enkwentro natin sa kawayanan. Hindi na nagawa pang magsinungaling ni Nelson. Tumango siya at dahil doon, napuno ng kuryosidad ang kanyang mga kaibigan. Kung ano-anong mga bagay ang itinanong nila, subalit hindi nakasagot si Nelson sapagkat may biglang bumabang pasahero at paglingon nila sa bintana ng jeep, nakita nila ang isang lugar kung saan patay sindi ang mga ilaw. Dumadagundong doon ang malakas na tunog ng musika. Napagtanto nila na doon na mismo ang lugar ng sayawan, kaya naman hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at bumaba na sila ng sasakyan. Nagtungo ang magkakaibigan sa bulwagan at namangha sila sa espasyo ng lugar. Malaki ang pinagdausan ng sayawan at talagang malakas ang tunog ng masisiglang awitin. Napakaraming mga kabinataan at kadalagahan ang nagsasayawan. Natanaw nila si Ivan na nakangiti sa kanila at sinenyasan sila nito na lumapit sa kanya. Nagtungo sila doon. Nang makarating sila sa direksyon nito, pinaupo sila sa mga bakanting upuan. Oh mga pare, kumain na ba kayo? Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng makakain? Ngumiti si Ulysses bago iyon nagsalita. Salamat, pero busog pa kami. Mabuti pa magkwentuhan na muna tayo at magabang na magagandang dilag na pwede nating maisayaw.
Masayang-masayang nagkukwentuhan ng mga magkakaibigan sa may lamesa habang nakikinig at sumasabay sa masisiglang awitin. Maya-maya pa, naganap si Nelson at para bang may gusto siyang makita sa sayawan. Eksaktong tumama ang kanyang mga mata sa isang sulok kung saan nakita niya si Samantha na kasama ang dalawa pang dalaga. Nanonood sila sa mga taong sumasayaw. Napangiti si Nelson at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bahagya itong namula at napansin kaagad iyon ng kanyang mga kaibigan. Nitong mga sandaling ito, dumagundong ang romantikong awitin at maraming mga kadalagahan ang may kasamang mga kaparehang binata na nagsisipag sayawan doon sa bulwagan. Lumakas ang kantsawan ng mga kaibigan ni Nelson sa kanya at hinikayat siyang lumapit sa kanyang hinahangaang babae. Lapitan mo na si Samantha. Ayain mo na siyang sumayaw. Baka gusto mo pang samahan ka pa namin para lumakas yung loob mo. Hindi kumibo si Nelson kaya lalo siyang inasar ni Adan. Ang hina naman ng manok natin. Mabuti pa samahan na natin si Nelson bago pa manghinayang na hindi na isayaw si Samantha. Sabay-sabay silang tumayo at sinamahan nga si Nelson patungo sa pwesto ng dalagita. Mabuti na lamang, nagkaroon ng lakas ng loob si Nelson kahit nabubulol siya sa pagsasalita. Inaya niyang sumayaw si Samantha. Samantalang ang dalawa naman niyang kaibigan na si Adan at Ulysses, isinayaw din ang dalawang kasama ni Samantha. Mayroon naman ding ibang nakasayaw si Ivan. Medyo nanginginig pa ang mga kamay ni Nelson habang hawak ang bewang ni Samantha. Ngunit pinaglabanan niya ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, nag-usap silang dalawa habang magkasayaw. Samantha, may nobyo ka na ba? Umiiling-iling naman ang dalaga. Bakit mo naman naitanong? Huminga ng malalim si Nelson bago ito nagsalita. Gusto sana kitang ligawan eh. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung maging magkaibigan na muna tayo para makilala natin ang isa't isa. Napangiti si Samantha. O sige, payag ako sa gusto mong mangyari. Mukhang maganda ang naisip mong ideya. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Nelson. Ngunit naalintana ang kanilang pagsasayaw noong mapalingon siya at makitang nakikipagtalo si Ulysses sa 4 na katao sa isang sulok ng sayawan. Nasa gilid ni Ulysses sina Adan at Ivan at mukhang seryoso ang pakikipagtalo nito sa mga kabinataan. Nabahala si Nelson kung kaya't inihatid na muna niya si Samantha sa upuan nito katabi ang mga kaibigan niya, saka siya lumapit sa umpukan ng ilang kabinataan. Narinig pa niyang nagtaas ng boses ang isang binata at mukhang hindi nito tinatanggap ang paliwanag ni Ulysses. Napag-alaman na ni Nelson na Eros ang pangalan ng lalaki at may gusto pala ito sa ikalawang nakasayaw ni Ulysses. Hindi nito nagustuhan kung paano humanga ang dalaga kay Ulysses. Hindi naman talaga may kakailang may taglay na kakisigan at kagwapuhan ang binata kumpara kila Adan at Nelson. Malakas din ang karisma nito sa mga babae. Panay ang paliwanag ni Ulysses kay Eros. Wala akong magagawa kung ako ang tipo ng babaeng nagugustuhan mo. Wala akong dapat ihingi sa'yo ng paumanhin. Sapagkat wala akong ginagawang masama. Lalo pang nagnit-ngit si Eros at pinagbantaan si Ulysses. Manda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Umalis na kayo dito sa sayawan kasama ng mga kaibigan mo. Kung ayaw niyong magkagulo dito.
Medyo tumaas na ang tensyon kung kaya't iniwanan ni Ivan ang dalawa at si Ulysses na mismo ang kusang umalis at niyaya sila Adan at Nelson upang hindi na humaba pa ang usapan. Nagpaalam at nagpasalamat sila kay Ivan at tuluyan na nga silang umalis. Pagkalabas nila sa sayawan, saka pa lamang naglabas ng sama ng loob si Ulysses. Katawa-tawa naman yung Eros na yon. Hindi matanggap na ako yung gusto ni Evelyn. Sinaway ni Adan si Ulysses. Ano ka ba pare? Tumigil ka na. Baka marinig ka pa ng grupo ni Eros. Pare-pares tayo mapahamak niyan. Alalahanin mo na wala tayo sa ating teritoryo. Mga dayo lamang tayo dito. Pwede nila tayong tambangan. Medyo naalarma si Ulysses kaya pinili na lamang niyang manahimik. Alam niyang walang kabuluhan kung magsasalita pa siya laban kay Eros. Hindi nagtagal, ilang kilometro na rin ang nalakad nilang magkakaibigan at wala silang makitang jeep na humihinto sa daanan. Umusad pa sila ng ilang hakbang hanggang sa makarating sila sa isang lugar na halos walang mga kabayang nakatayo, ngunit maraming punong kahoy sa buong paligid. Malamig ang simoy ng hangin at napakatahimik doon. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ng mga tinig sa bandang likuran ng magkakaibigan ang kanilang nadinig. Lumingon sila at nakita nila si Eros, gayon din ang tatlo pa nitong mga kasamahan. Nanlilisik na ang mga nagbabaga nilang mga mata at mabalahibo na ang mga iyon. Anak ng tinapay. Mga aswang pala ang grupo nito. Nagsalita naman si Ulysses nang, mukhang papatayin talaga tayo ng mga aswang na to. Bagya silang umatras at kumuha ng mga nadampot na mga bato at pagkatapos noon, saka inihagi sa direksyon ng mga aswang, ngunit wala iyong epekto. Wala na silang ibang paraan pang nagawa kung hindi ang kumaripas ng takbo, ngunit naabutan pa rin sila ng mga aswang. Inakala nilang hindi na nila matatakasan ng mga aswang nang biglang may sumigaw na pangalan ni Nelson. Iyo! Nelson! Sambitin mo ang medalyon! Nagulat si Nelson nang matagpuan si Ginoong Osmundo sa hindi kalayuan. Hawak niya ang kwintas na may taglay ng makapangyarihang medalyon. Inihagis nito ang kwintas at agad iyong nakuha ni Nelson. Isinuot niya ang kwintas at nakaramdam siya ng kakaibang init na bumalot sa kanyang buong katawan. Lumapit si Ginoong Osmundo sa mga aswang at nagwika ng, marahil ay teritoryo niyo ang lugar na ito. Ngunit nakikiusap ako sa inyo. Napalagpasin niyo na ang mga kabataan na ito. Nang sa gayon, makauwi na sa kanilang mga bahay. Umangil si Eros at nagsalita siya sa magaralgal na tinig. Hindi. Hindi maaari. May atraso sa amin ang isa sa kanila. At idadamay na rin namin ang iba pa niyang mga kasama. Kasama ka na doon sapagkat pakilamero ka. Sumugod ang mga aswang. Agad nilang inatake si Ginoong Osmundo. Sumalakay naman ang isa pang aswang sa direksyon ng magkakaibigan at nakapitan niya sa balikat si Nelson. Bahagyang bumao ng kuko nito, dahilan para masira ang damit niya at lumikha iyon ng kaunting sugat. Biglang humarap si Nelson at nagulat ang aswang nang mangislap ang medalyon. Bahagya itong napaatras, lalo pa nung mag-ilaw din ang isa pang kwintas na taglay ni Ginoong Osmundo. Hindi magawang umatake ng grupo ng mga aswang kung kaya't minabuti nilang kumaripas ng takbo. Hinabol naman sila ni Ginoong Osmundo, ngunit hindi na niya ito naabutan. At naglaho sila sa kasukalan na parang mga bula. Lumapit siya sa magkakaibigan at nakita niya na hindi ganon kalalim ang sugat sa balikat ni Nelson.
Ngunit kailangan pa rin itong magamot. Mabuti pa'y sumama na muna kayo sa aking kubo sa may bahaging kagubatan para magamot ko ang sugat mo, Nelson. Huwag kayong matakot. Ihahatid ko kayo sa inyong mga tahanan. Sumang-ayon ang magkakaibigan. Ayaw din naman nilang mapahamak ang kaibigan, kaya nag-umpisa na silang maglakad hanggang sa may masakyan sila. Hanggang sila'y may masakyan. Nang makarating na sila sa lugar, nagsimula na silang magtungo sa bundok at ilang kilometro ang kanilang nilakad bago sila nakarating sa gubat. Pumasok sila sa loob ng kubo kung saan binuksan ni Ginoong Osmundo ang ilawang gasera. Inihanda niya ang ilang dinikdik na halamang gamot at langis, saka tinignan mabuti ang sugat ni Nelson. Napansin niya na may malaki itong peklat sa kanyang likuran, kaya hindi niya napigilang hubaran ito ng pang-itaas na damit at nagimbal siya sa kanyang nakita. Hindi siya nagsalita habang ginagamot niya si Nelson. Hinugasan muna niya ang sugat, saka hinaplusan ng langis bago tinapalan ng dinikdik na halamang gamot. Kasunod noon, umusal siya ng dasal at doon natapos ang kanyang panggagamot. Hindi mapigilang mapaluha ni Ginoong Osmundo. Kapansin-pansin ang kanyang mga luha. Masaya akong nakita kitang muli, Nelson. Nagpapasalamat ako na walang masamang nangyari sa'yo. Nagulat si Nelson. Ginoong Osmundo, bakit ka po umiiyak? At saka bakit niyo po ibinibigay ito sa akin? Ngumiti si Ginoong Osmundo. Ibinibigay ko sa iyo ang kwintas sapagkat natagpuan ko na ang matagal ko nang hinahanap. Walang ano-ano. Nagubad ng pang-itaas na damit si Ginoong Osmundo at tumambad sa kanila ang likuran nito. Nakawangis ng peklat ni Nelson. Namilog ang mga mata ni Nelson. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nagsalita sa Ginoong Osmundo matapos niyang magsuot muli ng kanyang damit. Ito ang dahilan kung bakit ko ibinigay sa iyong kwintas. Pamana ito ng aking amang albularyo at nabanggit niya sa akin na kapag naibigay ko na ang kwintas na magtataglay ng infinito na birhen sa aking anak, mangingislap ito at maghahayag ng kapangyarihan. Malakas ang kutob ko. Ikaw ang aking nawawalang anak. May kakaibang lukso ng dugo akong nararamdaman noong magkaharap tayo. Ramdam ko din na nasa panganib ang iyong buhay. May nakita akong pangitain na magtutungo ka sa lugar na to at makakakita ng mga aswang at malalagay sa panganib ang iyong buhay. Kaya nagmadali ako magpunta dito. Pinagmasdang mabuti ni Ginoong Osmundo si Nelson, saka siya nagpatuloy sa pagsasalita. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang katotohanan. Kinailangan kong kumpirmahin ito. Pero alam mo, matagal na kitang hinahanap. Napaiyak si Nelson at hindi niya napigilang mapaisip. Paano po iyon nangyari? Meron po akong mga magulang, pero namatay sila sa aksidente nung bata pa ako. Nagkaroon ng lakas ng loob si Ginoong Osmundo upang ipaliwanag ang lahat kay Nelson. Noong binata pa ako, pinamanahan ako ng 2 kwintas. Nagtataglay iyon ng medalyong Infinity Dios at Infinito na Birhen. Nakita sa pangitain ng aking ama na albularyo na ang Infinito na Birhen mapupunta sa aking nag-iisang anak. Noong ipinanganak ka, nanganib ang aming mga buhay. Nasundan kami ng mga aswang na humahabol sa amin, kaya napilitan akong patakasin ng aking asawang si Licha. Hinarap ko ang mga aswang, ngunit may mga kasamahan pa pala sila
na humabol sa inyo ni Lydia. At napatay ang iyong ina. Mabuti na lamang nailigtas kita. Pero may mga nakalaban pa akong mga aswang at kinailangan ko silang iligaw. Hanggang sa makarating ako sa isang kabahayan at doon ko natagpuan si Melissa na tumulong sa akin upang makatakas. Ipinaubaya ko sa kanya ang pag-aalaga sa iyo at nangako ko sa aking sarili na babalikan kita. Bumuntong hininga si Ginoong Osmundo at ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Lumipas ang 1 taon. Bumalik ako sa lugar na pinag-iwanan ko sa iyo. Subalit napag-alamanan ko na lumipat na pala ng bahay si Melissa at hindi na kita nabalikan. Nasurpresa pa ako nung malaman ko buhat sa iyo na namatay pala silang mag-asawa dahil sa isang aksidente. Malaki ang utang na loob ko kay Melissa dahil naitaguyod ka niya ng maayos. Hindi napigilang lumapit at yumakap ni Nelson kay Ginoong Osmundo. Hindi na niya ininda ang kanyang balikat. Paulit-ulit niyang tinatawag na ama ang lalaki. Matagal silang naging sentimental, ngunit minabuti na munang umuwi na magkakaibigan. Nagpasya si Nelson na bumalik muna sa kanyang tiyahin at iginalang iyon ni Ginoong Osmundo. Alam niya na mapapadalas na rin silang magkita ng kanyang anak. Inihatid niyang magkakaibigan sa kapatagan at noong makarating na sila sa bakuran ng bahay nila Nelson, doon na siya nagpaalam. Masaya at puno ng pag-asang umalis si Ginoong Osmundo. Pumasok sa loob ng bahay si Nelson at nakita sa sala na gising pa ang kanyang tiyahin na hinihintay siyang makauwi. Lumapit ito sa kanya at medyo naiinis na nagsalita ng, "Tumitigas na rin ang ulo mo, Nelson. Hindi ka na tumutupad sa usapang umuwi ng maaga. Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo at hinihintay kang makauwi? Itinuturing na kitang parang tunay na anak simula nang mamatay ang iyong mga magulang. Kaya sana naman, naiintindihan mo kung gaano kahirap sa akin na mag-alala." Humarap si Nelson sa kanyang tiyahin at nagwika ito ng, "Tiya, pasensya na po. Ang totoo po ay tinambangan kaming magkakaibigan ng mga grupo ng kabinataan na nakaaway ni Ulysses. Sa maniwala po kayo o hindi, nagbagong anyo po sila at naging mga aswang. Kamuntik na kaming mapatay. Mabuti na lang po dumating si Ginoong Osmundo at iniligtas kami sa mga aswang. Hindi ko po sukat akalay magiging mapaglaro ang kapalaran. Nadiscover ko po na siya ang aking tunay na ama at matagal na po akong hinahanap." Nanlaki ang mga mata ng kanyang tiyahin. Lumapit siya kay Nelson at inalo ito. "Anong sinabi niya sa'yo, Nelson? Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa'yo ang katotohanan. Natatakot ako mag-rebelde ka at umalis dito. Ibinilin ka ng iyong mga magulang sa akin at sinabi nila na kapag dumating ang tamang panahon, ipagtapat ko rin sa'yo ang matagal na nilang sikreto. Hindi ko personal na nakilala si Osmundo. Ngunit base sa kwento ni Ate Melissa, isa siyang mabuting tao. Nagawa kang ipaampon kay Ate Melissa para sa kapakanan mo. Ngunit masakit iyon para sa isang magulang." Umiling-iling si Nelson. "Tia Pia, kung iisipin mo na hindi ko tatanggapin lahat ng mga sinasabi mo, nagkakamali ka. Nakilala ko po siya at masasabi ko po na naarapat ko siyang kilalanin bilang aking tunay na ama. Huwag po kayong mag-alala sapagkat hindi ko kayo iiwan. Mananatili po ako dito at bibisitahin ko na lamang po ang aking ama sa kanyang kubo sa kagubatan." Napaluha at napayakap ang kanyang tiyahin kay Nelson.
Salamat sa pang-uunawa, Nelson. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kapayapaan ang pag-iisip ni Nelson sapagkat natagpuan na din niya ang kanyang tunay na ama. Naliwanagan siya at sa wakas, natamo din niya ang kaligayahang matagal na niyang hinahangad. Namatay man ang kanyang ina, nakilala naman niya ang kanyang ama. Simula noon, bumibisita si Nelson kay Ginoong Osmundo sa mga araw na wala siyang pasok sa paaralan at tumutulong siya dito sa pagtatrabaho at pagsasanay sa pakikipagkumbate. May mga pagkakataong umiinit ang medalyon ng Infinito na Birhen na nagsisilbing senyales na mayroong paparating na panganib. Kaya napapasabak na din si Nelson sa pakikipaglaban sa mga aswang kasama ng kanyang ama. Sa pagsasanib puwersa ng kanilang mga medalyon, nagkaroon sila ng kakaibang lakas at kapangyarihan kaya mabilis nilang nagagapi ang mga aswang. Isang araw, nangahoy si Nelson sa bundok habang bumababa naman sa kapatagan si Ginoong Osmundo upang gumamot sa mga may sakit. Bukod sa pagiging mamamatay nito ng mga aswang, naturuan din siya ng kanyang amang albularyo ng paraan ng panggagamot. Sumapit ang dapit hapon, nakapagluto na din ng hapunan si Nelson nang dumating si Ginoong Osmundo. Sa unang pagkakataon, nakasalo ni Nelson sa hapagkainan ang kanyang ama. Nadala niya ang lubos na kasabikan sa pakikipag-usap dito. Noong dumako ang hating gabi, dinalaw ng masamang panaginip si Nelson. Nakapaloob doon ang imahe ni Samantha na hinahabol ng mga aswang sa masukal na lugar. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong. Mabilis na idinilat ni Nelson ang kanyang mga mata at kinakabahan siyang bumangon sa kama. Bakas sa muka ang pag-aalala. Naliligo siya ng pawis at parang tambol ang tibok ng kanyang puso. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang malaman ang katotohanan ukol sa kanyang panaginip. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng baso at sumalok sa tapayan, saka siya uminom ng tubig. Naabutan siya ni Ginoong Osmundo na parang may malalim na iniisip. Anak, may bumabagabag ba sa'yo? Nagwika naman si Nelson ng, dinalaw po ako ng masamang panaginip at nakita ko po ang imahe ni Samantha na hinahabol ng mga nilalang. Mga aswang. Sino naman si Samantha, anak? Siya ba iyong kasintahan? Bahagyang namula ang mukha ni Nelson at muling napainom ng tubig. Napaalakak si Ginoong Osmundo. Nako anak, nagbibinata ka na nga. Marahil, kinakailangan ng tulong ng iyong kasintahan. Kaya nagpakita siya sa'yo. Marahil ay may nagbabadyang panganib sa tinutukoy mong si Samantha. Kaya ito ay nagpakita sa'yo. Isang masamang pangitain sa iyong panaginip. Itay, hindi ko po siya kasintahan. Binabalak ko pa lamang pong ligawan. Matagal ko na po siyang hinahangaan. Kaklase ko po siya sa paaralan. Nagtataka po ako kung bakit hindi umiinit ang medalyon kapag mayroong panganib sa aking paligid. Sige, sasamahan kita sa kapatagan. Gusto ko din makilala si Pia at formal na makapagpasalamat sa pag-aalaga niya sa iyo noong mamatay sina Melissa at Paeng. Nagpasalamat si Nelson at maya-maya bumalik na din siya sa kanyang silid. Mababaw lamang ang kanyang tulog dahil sa matinding pag-aalala kay Samantha. Kinabukasan, maagang bumaba sa kapatagan ng mag-ama. Dumaan sila sa bahay nila Aling Pia
at nagkakilala sila ni Ginoong Osmundo. Masaya silang dalawa na nagbahagi ng saloobin ukol sa unang pagkakakilala, gayon din sa paglaki ni Nelson. Bago sumapit ang tanghali, nagtungo ang mag-ama sa bahay nila Samantha. Nalaman nila mula sa mga magulang nito na 2 araw na pala itong nawawala. Dumalo pala sa handaan sa pinsan nito at maagang umalis, ngunit wala na itong kasabay sa pag-uwi. Walang nakakaalam kung sino ang dumukot dito at kung saan ito nagtungo. Nahirapan ang mag-ama kung saan hahanapin ang dalagita. Bumalik sila sa bahay ni Pia at ipinagluto sila nito ng tanghalian. Magkakasabay sila ng halian. At doon, dumako ang hapon, muling nagkaroon ng pangitain si Nelson. Nakita niya si Samantha na humihingi ng tulong habang hinahabol ng mababangis na aswang. Agad niya itong sinabi sa kanyang ama at mukhang alam na nito kung saan matatagpuan ang dalagita. Sumagi sa isip ni Nelson ang lugar na pinangyarihan ng kanyang panaginip. Agad nilang pinagplanuhan kung ano ang gagawin nilang pag-atake sa mga aswang upang mailigtas ang buhay ni Samantha. Matapos nilang makapaghapunan, binigyan ni Ginoong Osmundo ng panuto si Aling Pia at mga pangontra sa aswang bago sila magpaalam ni Nelson. Tumalima si Aling Pia at isinarado niyang mabuti ang pinto. Naglakad ang mag-ama sa kahabaan ng daan, dala ang mga itak sa kanilang mga baywang, gayon din ang mga kwintas na may medalyon ng Infinito Dios at Infinito na Birhen. Narating nila ang kakawayan. Kakaiba ang lamig sa paligid. Tumatagos sa balat ng mag-ama ang malamig na simoy ng hangin. Maya-maya pa, may naramdaman silang mga kaluskos at sa isang iglap, may pumalibot sa kanilang mga aswang. May 5 nakapaikot na mga mababangis na aswang. Nagbabaga ang kanilang mga mata at may matutulis na mga pangil. Nagkaisa ang mga aswang na pagtulungan ng mag-ama. Subalit na paghandaan na ito ni Ginoong Osmundo at ni Nelson. Agad silang gumamit ng tagabulag at naglaho sila sa paningin ng mga ito. Humalo sila sa ihip ng hangin at nang magkaroon ng pagkakataon, pinagsasaksak nila ang mga iyon sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Isa-isang bumulagta ang mga aswang at hindi na nagawang makaangil. Malansa ang kanilang sariwang dugo na dumilig sa kalupaan. Walang ano-ano, narinig ng mag-ama ang pagsigaw ng isang babae. Nakilala ni Nelson ang boses na si Samantha. Kaya naman ganoon na lang ang pagnanais niyang matagpuan kung saan niya ito may liligtas. Agad nilang pinuntahang mag-ama kung saan nagmumula ang tinig. Hinawi ang mga daang napapalibutan ng mga malalagong dahon ng mga puno. Nakita nila na pinagtutulungang lapain ng 3 aswang si Samantha. Marami na iyong sugat at galo sa katawan. Duguan ito. Doon ay nag-apoy ang galit ni Nelson. Hoy, mga aswang! Bitawan niyo si Samantha. At kami ang harapin niyo. Malakas lang kayo dahil babae ang inyong dinakip. Huwag kayong magtago sa palda ng babae. Subukan natin ang lakas niyo. Umangil ang mga aswang at sabay-sabay silang sumugod sa mag-ama. Nung mga sandaling iyon, dumanak ang dugo.
Sunod-sunod na pinagsasaksak at pinagtatagpas ng mag-ama ang mga ulo ng aswang matapos nilang pagbabaliin ang mga buto nito. Nang maubos na nila ang mga nilalang, dali-daling lumapit si Nelson kay Samantha. Inalalayan niya ito sapagkat medyo nanghihina ng kanyang katawan. Sumama pa rin si Ginoong Osmundo at bumalik sila sa bahay ni Aling Pia. Isiniwalat ni Samantha ang nangyari sa kanya. Nalaman ng mag-ama na may dumukot pala dito noong papauwi siya sa kanilang bahay, matapos dumalo sa isang handaan. Nakatakas siya sa poder ng mga aswang, ngunit hinabol siya ng mga ito hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. 2 araw siyang nakikipagpatintero sa kamatayan kalaban ng mga aswang. Nahabag ang mag-ama at doon mismo sa bahay ni Aling Pia, ginamot ni Ginoong Osmundo ang mga sugat ni Samantha. Pagkatapos noon, sa kanila inihatid ni Nelson ang dalaga sa bahay nito. Laking pasasalamat ng mga magulang ni Samantha na nakaligtas ito sa mga nilalang. Balak pa sanang papasukin ng mga magulang ni Samantha ang mag-ama sa kanilang bahay, subalit tumanggi na ang mag-ama at magalang silang nagpaalam sa mga iyon. Bumalik silang matiwasay sa bahay at napanatag na din ang kalooban ni Aling Pia. Matapos ang ilang araw, naging maayos na ang kalagayan ni Samantha. Pumapasok na siya sa paaralan at muli na silang nagkikita ni Nelson. Umusbong ang kanilang pagkakaibigan at hindi nagtagal, opisyal lang niligawan ni Nelson si Samantha. Hindi naman tumutol ang kanilang mga magulang basta't hindi nila pababayaan ang pag-aaral at hindi gagawa ng mga bagay na makakasira sa kanilang mga pangarap. Naging responsable namang ama si Ginoong Osmundo. Bukod sa panggagamot, naging isa na rin siyang mangingisda. Tumulong siya sa pag-aaral kay Nelson at sinikap niya itong suportahan sa mga pangarap nito. Nakiusap sa kanya si Nelson na kung maaari, magsama-sama na silang 3 sa iisang bahay at pinagbigyan siya nito. Tumira si Ginoong Osmundo sa bahay ni Aling Pia at nagtulungan sila sa paggabay kay Nelson. Marami pa rin pagkakataong sumasabak sa pakikipaglaban sa mga aswang at masasamang elemento ang mag-ama. At hindi nila ginagamit sa kasamaan ang kanilang kapangyarihan. Patuloy ang paggawa nila ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, kaya naman binibiyayaan sila ng Panginoon at araw-araw na inililigtas at inilalayo sa kapahamakan. Tunay nga na malaki ang naiambag ng kanilang mga kakayahan sa kanilang pamumuhay. Lalong-lalo na ang kanilang mga tanga na medalyon na Infinito Dios at Infinito na Birhen. Nakatapos sa sekundarya si Nelson, subalit hindi na siya nakapag-aral pa sa kolehiyo at pinili na lamang niya ang magtrabaho. Naging magkasintahan sila ni Samantha at nagtungo ito sa Nueva Ecija upang may pagpatuloy ang pag-aaral. Nakitira siya sa kanyang mga kamag-anak. Nagpapadala na lamang siya ng liham kay Nelson at nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Mahirap man ang pinagdaanan ng kanilang relasyon, hindi sila sumuko, bagkus ay lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ni Nelson at nagpatuloy naman sa panggagamot ang kanyang ama. Hindi nagtagal, nagtrabaho sa isang palaisdaan si Nelson. Nakita ng may-ari ang dedikasyon sa kanyang trabaho at napatunayan niyang masipag itong empleyado, kaya ginawa niyang kanang kamay si Nelson. At bukod pa doon, namahala din ito sa malawak na sakahan ng kanyang amo. Tinulungan ni Nelson ang kanyang ama na makapasok sa trabaho sa bukid kasama ang iba pang mga trabahador. Nakasundo at naging kaibigan ni Ginoong Osmundo
ang mga magsasaka tulad na lamang ni Mang Ambo. Naging malapit sila sa isa't isa at kung minsan pa, naiimbitahan ni Mang Ambo si Ginoong Osmundo pati si Nelson sa pakikipag-inuman nito sa kanilang bahay. Magiliw naman silang pinagsisilbihan ng kanyang asawang si Aling Mila at mga anak na sina Juancho at Felicita. Dumating ang isang gabi. Bumisita si Nelson sa kanyang ama sa bukid matapos ang trabaho nila sa palaisdaan. Nagsisipag-gayak na ang mga magsasaka upang makauwi sa kanilang mga tahanan at nagtungo na rin ang kanilang amo sa bahay nito nang may masipat buhat sa kalangitan si Nelson. Kinilabit niya ang kanyang ama at itinuro ang direksyon ng naturang lumilipad na nilalang sa ere. "Itay, pagmasdan niyo mabuti ang nilalang sa kalangitan. Hindi ba't isang boroka yan?" Tumugon ang kanyang ama. "Oo, kinakailangan nating maganda bago padagitin ng boroka ang isa sa mga kasamahan ko magsasaka." Tinipon at kinausap ni Ginoong Osmundo ang mga kasamang magsasaka ukol sa paghahanda para sa boroka. Inilabas nila ang kanilang mga tabak. Sinabihan sila ni Ginoong Osmundo na magdala ng asin o suka bilang proteksyon dito. Subalit walang asin at suka ang mga magsasaka. Ngunit imbis na suka at asin, alak na nasa bote na kailan lang ininom ng mga magsasaka bago sila magumpisang maggayak ng mga dala pa uwi. Meron ding kalamansi sa bulsa si Mang Ambo na natira mula sa babaong pansit ng kanyang asawa. Lumipad ang kalahating katawan ng boroka patungo sa direksyon ng mga magsasaka at naghiwa-hiwalay sila ng landas. Ang iba ay sumugod at ang iba naman nagtakbuhan upang makailag sa matutulis nitong mga kuko. May isang magsasaka ang nasugatan ng boroka sa braso, ngunit nadaplisan naman ng magsasaka ang muka ng boroka gamit ang tabak nito. Kamuntik pa siyang may madagit na isang magsasaka nang biglang umatake si Nelson at ipinakita niya ang medalyon ng Infinito na Birhen. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag na ikinabahala ng boroka. Binalak nitong lumipad pa itaas, subalit mabilis na kumilos si Ginoong Osmundo. Initusan niya ang kanyang kasamang magsasaka at isinaboy ang lamang alak at kasabay nito. Lumapit si Mang Ambo sa boroka habang nasa mababa itong direksyon kung saan abot kamay nila itong nakikita. Ipiniga niya ang kalamansi at hustong tumalsik ang katas nito sa mga mata ng nilalang. Umangil ng pagkalakas-lakas ang boroka at kasabay noon, pinatamaan pa ito ng mga saksak at hiwa ni Ginoong Osmundo bago tinagbas ang ulo at inabot ang mga pakpak upang pagbabali-baliin. Namatay ang boroka at nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka. Sinamahan ng dalawang magsasaka ang kasamahan nila na mayroong sugat na natamo buhat sa aswang na iyon at nagpaalam sila sa iba pa nilang mga kapwa magsasaka kasama si Ginoong Osmundo bago sila umalis sa bukid. Pinagtulong-tulungan naman ni na Ginoong Osmundo, Nelson, Mang Ambo at pati na ng 6 na magsasaka na masunog sa hindi kalayuan ang kalahating katawan ng boroka. Matapos nilang maisagawa ang pagsunog, hinanap nila ang kalahating katawan nito upang maidagdag sa mga dapat sunuging katawan ng aswang. Naglakad-lakad sila at nangislap ang mga mata ni Nelson nang namataan niya sa madamo at masukal na daan ang kalahating katawan ng nilalang. Pinagtulungan ng mga kalalakihang masunog na muli ang kalahating katawang iyon bago pa sila magpasya na umuwi na sa kanilang mga tahanan. Sa kasunod na araw, nabalitaan ng may-ari ang nangyari, kaya naman kinausap ng mabuti ang mga magsasaka at mahigpit na binilinan na huwag nang magpapagabi
upang maiwasan ang anumang panganib. Hindi pa rin pumasok ang isa pang magsasaka na nakalmot ng baroka. Batay sa kwento ng kanyang mga kasamahan, tinarangkaso daw ito at masama ang pakiramdam. Nahabag si Ginoong Osmundo sa kalagayan ng kanyang kapwa magsasaka, kung kaya't sa kinahapunan, nagtungo siya sa bahay nito. Kasama ang kanyang isang kasamahan. Natagpuan nila itong nakaratay sa higaan, namumutla at tila naglalaway. Kinausap siya ng asawa nitong si Mildred. Ginoong Osmundo, ipinagamot ko na po siya sa albularyo, pero hindi pa din humuhupa ang kanyang lagnat. Kinukumbulsyon din po siya at nagkaroon siya ng halusinasyon na para bang may kinakausap siyang hindi ko nakikita. Naisip ni Ginoong Osmundo na posibleng nahawaan si Celso ng baroka. Bukod sa pagiging aswang, mangkukulam din ito at posibleng ang kalmot ang naging dahilan upang maipasa niya ang pagkaaswang nito. Sinimulan ni Ginoong Osmundo ang kanyang panggagamot. Inilabas niya ang mga kasangkapang gagamitin sa orasyon. Umusal din siya ng mga dasal upang mas lalong maging epektibo ang pagsasagawa niya ng panggagamot. Matapos ang kanyang ginagawa, nakita niyang unti-unting bumabalik sa dating kulay si Celso. Hindi na rin ito naglalaway at pinagpapawisan na din ang kanyang buong katawan. Napuno ng pag-asa at kasiyahan ang puso ni Aling Mildred. Nagpasalamat siya kay Ginoong Osmundo at hinandugan ito ng pera bilang pasasalamat. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ginoong Osmundo. Bagkos ay nagpaalam na siya, ngunit pinigilan siya ni Aling Mildred at pinakiusapang maghintay ng ilang saglit at magluluto siya para naman may panghapunan at makabawi siya sa tulong na naibigay ni Ginoong Osmundo sa kanyang asawa. Pinagbigyan siya ni Ginoong Osmundo at nang maluto ang sinabawang gulay, pinakain na muna siya ni Aling Mildred bago ito magpaalam sa kanya. Pagka-uwi ni Ginoong Osmundo sa kanilang bahay, ikinuwento niya kay Nelson ang nangyari. Nagimbal pa si Nelson nang malaman na kamuntik ng maging aswang si Celso. Ngunit sa kabila ng nangyari, meron pa din siyang pinangangambahan. Napansin ni Ginoong Osmundo na medyo hindi mapalagay si Nelson, kaya tinanong niya ito. "Anak, may problema ka ba?" Humarap si Nelson at nagwika ng, "Itay, dumating po ang kaibigan ng amo ko sa palaisdaan. Araw-araw po siyang bumibisita doon at napapansin ko na kakaiba ang kanyang mga kinikilos, lalo na sa mga pakikisalamuha niya sa iba naming kasamahang trabador. Iba ang aura niya at minsan ko po siyang natitigan. Pumaligtad ang refleksyon niya sa mga mata ko. Naisip ko na isa siyang aswang at malamang hindi yun alam ng amo namin. Kaya nag-iisip ako ng ibang paraan upang maprotektahan ang aking amo, pati na din ang iba naming trabador." Nangusap si Ginoong Osmundo ng, "Anak, kinakailangan mo ba ng aking tulong?" "Hindi na po. Salamat na lang po, pero kaya ko na pong mag-isang harapin ang aswang." Tumalima si Ginoong Osmundo. Alam niyang nasa tamang edad na si Nelson at bihasa na rin ito sa pakikipaglaban, kaya naman malaki ang tiwala niya na mapapagtagumpayan ng kanyang anak ang panibagong pakikibaka sa nilalang. Kinaumagahan, binasa ni Nelson ang natanggap niyang sulat buhat kay Samantha. Ayon sa dalaga, uuwi siya at magbabakasyon sa baryo at nasasabik na siyang makitang muli si Nelson. Tuwang-tuwa naman ang binata sapagkat masisilayan niyang muli ang kanyang kasintahan. Matagal din niyang inasam-asam na makasama ang nobya. Naging tapat siya
at hindi nagpadala sa anumang tukso. Kahit na nalulumbay siya sa kanyang kasintahan. Kay Samantha. Mukhang magiging kapanapanabik ang kanilang pagkikita at kahit hindi siya ang tipo ng lalaki na madalas kiligin, nakaramdam siya ng kakaibang kilig habang inaalala ang matatamis na mga salitang nabasa niya sa liham. Matapos niyang mabasa ang sulat, maayos niya itong tiniklop bago inilagay sa bulsa. Pagkatapos naman noon, lumapit sa kanya si Ginoong Edmond na kaibigan ng kanyang amo. Aba, mukhang may telegrama ka. Nakikita ko ang kilig at kasiyahan sa iyong mukha. Tila liham yata iyan ng iyong kasintahan. Bahagyang napangiti si Nelson. Padating po ang aking kasintahang si Samantha. Magbabakasyon po siya dito ng ilang linggo. Nagkataon po na bakasyon sa kanyang pinapasukang universidad. Biglang may kung anong nangislap sa mga mata ni Ginoong Edmundo at tila umaliwalas ang mukha nito. Nako, mukhang magandang ideya kung isasama mo siya dito sa palaisdaan para naman makapasyal siya at may pakilala mo siya sa aming magkakaibigan. Para makilatis naming mabuti. Sigurado akong maganda siyang babae. Tumugon si Nelson at bahagya siyang namula nang sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng kasintahan. Opo, maganda po siyang babae. Kaya po nabihag niya ang puso ko. Bukod pa po doon, may magaganda pa po siyang katangian tulad na lamang ng pagiging malambing, mabait, masiyahin, at maalalahanin. Magsasalita pa sana si Nelson nang biglang dumating ang kanyang amo na si Ginoong Lando at mukhang narinig pa nito ang kanilang pinag-uusapan. Tama si Edmond. Magandang ideya kung ipapakilala mo siya sa amin para naman malaman namin kung paano ka nabihag ng iyong kasintahan. Nagkatawanan silang tatlo at sumang-ayon na lamang si Nelson sa kanyang amo. Lumipas ang ilang araw. Dumating na ang kanyang kasintahan. Nagkita sila ni Nelson at ganoon na lamang ang paghanga nito sa kanyang kasintahan. Lalong gumanda at tumangkad si Samantha. Kita ni Nelson na mas lalo pang nadagdagan ang kaalaman nito sa mga makabagong kagamitan at mga bagay-bagay sapagkat sa malayong lugar ito nag-aral ng kolehiyo. Hindi naman kinakitaan ang pagkainggit at pagmamalit sa sarili si Nelson. Ipinagmalaki pa niya kay Samantha ang kanyang trabaho, kaya naman nasabik si Samantha na sumamat bumisita sa palaisdaan. Subalit sumagi sa isipan ni Nelson si Ginoong Edmond, kaya naman nagdahilan siya kay Samantha. Sa ibang araw na lang kita isasama sa palaisdaan at medyo abala kami sa trabaho ngayon. Gusto ko sana kung ipapasyal kita sa palaisdaan, mahaba-haba ang oras ko na ilalaan para sa'yo. Masayang masaya si Samantha matapos iyon marinig. Ngunit lumipas ang ilang araw, hindi naman siya magawang isama ni Nelson sa palaisdaan sa pangamba kay Ginoong Edmond. Subalit naging komplikado ang lahat nang bigla na lamang sumulpot si Samantha sa palaisdaan at may dala siyang sisidlan na may lamang pananghalian ni Nelson. Nagulat si Nelson at tinanong ang kasintahan. Paano ka nakarating dito? Bakit hindi ka man lamang nagpasabi sa akin? Para naman nasundo kita sa labas. Napasimangot ang dalaga. Naiinip na ako sa kakapangako mo na isasama mo ako dito sa palaisdaan. Kaya kinulit ko ang tatay mo at sinabi niya sa akin kung saan ka nagtatrabaho. Tinalan kita ng makakain mo para naman hindi ka mamroblema sa pagkain mo pagsapit ng tanghalian. Pasensya ka na mahal.
Abala talaga ako sa trabaho. Kaya hindi kita magawang isama dito. Pero salamat na din sa pagdadala mo ng mga pagkain. Kaya naman talagang mahal na mahal kita eh. Napangiti naman si Samantha. Tumigil ka na nga, binobola mo pa ako. Nakita silang dalawa ng ibang mga trabahador at lumakas ang kanilang mga kantsawan, kaya walang nagawa si Nelson kung hindi ipakilala ang kanyang nobya. Maya-maya pa, dumating si Ginoong Edmond kasama si Ginoong Lando. Bumati si Samantha sa kanilang dalawa at sinabi ang kanyang pakay sa pagbisita sa palaisdaan. Ngumiti sa kanya si Ginoong Lando bago tumugon din ng pagbati, saka ibinaling ang tingin kay Nelson. Nako, napakaswerte mo naman, Nelson. Bukod sa maladyosa ang kagandahan ng nobya mo, maalalahanin pa siya. Kung ako sa'yo, hinding-hindi ko na yun pakakawalan. Napangiti sina Nelson at Samantha. Inilahad ni Samantha ang kanyang mga kamay at nagpakilala kay Ginoong Lando, partikular kay Ginoong Edmond. Nasorpresa pa si Nelson nang makitang hinalikan ni Ginoong Edmond ang mga kamay ni Samantha. Malagkit pa ang tingin nito sa kanyang nobya at tila nangungusap ang mga mata. Hindi ko sukat akalain kaakit-akit ang kasintahan mo, Nelson. Kung wala siyang nobyo, malamang niligawan ko na siya. Tuminging mabuti sa mga mata ni Samantha si Ginoong Edmond at bahagyang napangiti. Samantalang si Samantha naman, tila napatulala at hindi kaagad nakapagsalita. Sa totoo lang, malakas ang karisma at atraksyon ni Ginoong Edmond sa mga babae. May taglay din itong matipunong pangangatawan at makinis na kutis. Malaki ang kabataan nito sa kaibigan niyang si Ginoong Lando at kahit sino mang babae, siguradong hindi maiwasang mapahanga sa kanyang pisikal na kaanyuan. Masama ang kutob ni Nelson, kaya naman nagsalita siya at mabilis na inalis ang kamay ni Samantha sa kamay ni Ginoong Edmond. Mawalang galang na po Pero ipapasyal ko po muna sa palaisdaan si Samantha at pagsasaluhan po namin ang inihanda niyang pananghalian para sa amin. Kaya kung mamarapatin po niyo, aalis po muna kami sa inyong harapan. Kita niya ang kaunting pagkadismaya sa mga mata ni Ginoong Edmond, ngunit agad naman itong nakabawi. Hinayaan naman sila ni Ginoong Lando. Hinawakang mabuti ni Nelson ang mga kamay ni Samantha at nagpaalam siya sa kanyang amo bago sila nagtungo sa iba pang sulok ng palaisdaan. Naganap ng pwesto na walang trabahador si Nelson at doon sila nag-usap ni Samantha. Namangha si Samantha sa ganda at kalinisan ng lugar. Maya-maya pa, nagsalita si Nelson. Mag-iingat ka. At kung maaari, iwasan mo si Ginoong Edmond. Pakiramdam ko kasi, isa siyang aswang. Pakiramdam ko din, balak kanyang agawin sa akin. Namilog ang mga mata ni Samantha. Paano mo naman nalaman, mahal? Huwag ka sanang basta-basta magbibintang ng wala sapat na ebidensya. Baka naman nagsiselos ka at hinalikan niya ang aking mga kamay. Hinawakan na muli ni Nelson ang kamay ni Samantha. Mahal, hindi ito tungkol sa pagsiselos lang. Hindi ako pwede magkamali sa kutob ko sa kanya. Nakita ko na bumaliktad ang refleksyon niya sa mga mata ko. Gusto ko nga siyang gamitan ng kapangyarihan ng medalyon ng Infinito Diyos. Kaso wala pa naman akong makitang ginagawa niyang karahasan sa mga tao. Kaya inoobserbahan ko pa rin siyang mabuti. Nangilabot si Samantha at minabuti niyang tumalima sa pinag-uutos sa kanya ng kanyang kasintahan. Nang sumapit ang oras ng pananghalian, sumalo sila Samantha at Nelson sa ibang trabahador at binahagi sa kanila ang dalang pagkain ni Samantha.
Ganoon na lang ang pagpapasalamat ni Samantha sa kanyang nobyo dahil lubos niyang ikinatuwa ang simpleng pamamasyal at pakikisalamuha sa mga katrabahador ni Nelson. Dumaan pa ang mga araw. Napapansin ni Nelson na panay ang tanong ni Ginoong Edmond sa kanyang nobya. Hinala ni Nelson, interesado ito kay Samantha, kaya naman dumidiretso siya sa bahay ng kanyang nobya sa tuwing natatapos ang trabaho nito sa palaisdaan. Sinisigurado niya na walang masamang nangyayari dito at kung bumisita man ito sa palaisdaan, binibili na niya itong magpaalam sa kanya upang masundo niya kaagad at hindi ito masumpungan ni Ginoong Edmond. Kaya lang, sumapit ang isang araw, wala siyang pasok sa palaisdaan. Bumisita siya sa bahay ni Samantha at gulat na gulat ang mga magulang nito pagkakita sa kanya. Kinausap si Nelson ng ama ni Samantha at itinanong kung nasaan ang kanyang nobya. Nagtaka si Ginoong Dencio sa presensya ni Nelson na para bang hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa kanilang bahay. "Oh, iyo. Kumusta ang kalagayan mo? May masakit ba sa'yo? Nagkita ba kayo ni Samantha?" "Maagang pumunta dito si Ginoong Edmond na kaibigan pala ng amo mo sa palaisdaan. Ipinagtanong pala niya sa mga residente kung saan kami nakatira at nabanggit niya kay Samantha na naaksidente ka sa palaisdaan at kinakailangan niya sumama kay Ginoong Edmond." Ayaw pa sanang maniwala ng anak ko, pero sa huli, sumama na din siya dito at labis siyang nag-aalala sa'yo. Nagulat si Nelson at nag-alala siya para sa kaligtasan ni Samantha. Ano po?" "Hindi po ako na-aksidente. Sa katunayan po, pahinga namin ngayon at wala po kaming pasok sa palaisdaan." Biglang nag-alala si Ginoong Dencio. "Diyos ko, saan kaya dinala ng damuhong lalaking yun ang aking anak? Kumanda siya at hanapin ko siya." Pinigilan siya ni Nelson. "Huwag na po kayong mag-alala. Ako na lang po ang kikilos at sisiguraduhin ko po na may babalik ko po ng ligtas ang aking kasintahan." Pumayag naman si Ginoong Dencio at mabilis na nagpaalam sa kanya si Nelson. Naisip ni Nelson na posibleng hindi sa palaisdaan dinala ni Ginoong Edmond si Samantha. At ang masaklap pa, baka pagsamantalahan niya ito bago patayin. Papauwi sa bahay si Nelson upang maghanda ng mga sandata nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Bigla na lamang may sumaging pangyayari sa kanyang isipan. Nakita niya sa kanyang pangitain na tumakas si Samantha sa mga bisig ni Ginoong Edmond at mukhang tumatakbo ito sa isang malayong kagubatan. Pamilyar sa kanya ang gubat, kaya naman kaagad niyang nalaman kung saan matatagpuan ang kanyang kasintahan. Dali-dali siyang nagtungo sa loob ng bahay at kumuha siya ng itak. Dumakot din siya ng asin at inilagay sa maliit na supot. Umusal pa siya ng orasyon habang hawak ang medalyon ng Infinito Diyos bago siya lumabas ng bahay at tinahak niya ang daan patungo sa kagubatan. Inabot na siya ng takip silim bago nakarating sa gubat. Noong inabutan siya ng gutom, kumuha siya ng kamuting kahoy at iba pang mga prutas na matatagpuan sa lugar na iyon. Nang matugunan ng kanyang gutom, nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarinig siya ng mga panaghoy sa hindi kalayuan. Naalarma siya at iniisip na baka si Samantha ang babaeng sumisigaw. Tumakbo siya at hinanap ang pinagmumula ng tinig. Walang ano-ano. May lumitaw na babaeng nanlilimahid sa pawis. Tumatakbo si Samantha at hindi inaasang mapayakap sa binata hanggang sa bumagsak sila sa damuhan. "Mahal, ano nangyari sa'yo?" Bumangon silang dalawa at muling napayakap si Samantha sa kanyang nobyo. "Mahal, hinahabol ako ni Ginoong Edmond. Tama ka nga. Isa siyang aswang. Gusto niya akong pagsamantalahan at nung pilit ako nagpumiglas,
At ang laban, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Maya-maya pa, lumitaw sa kanilang harapan si Ginoong Edmond. Nasurpresa si Nelson nang makita si Ginoong Edmond na namumula ang mga mata, na may nakakakilabot na muka. Makapal ang mga buhok, mabalahibo, at may mabahong samyo. Pinagtago niya si Samantha at inilabas niya ang kanyang itak. Walang iya ka. Matapos kong makisama ng maayos sa inyo, binalak niyo pang pagsamantalahan at pagnasaan ng aking nobya. Hindi na ako maaawa sa inyo kahit pa kaibigan kayo ng aking amo. Sa pagkakataong iyon, biglang uminit ang medalyon ng Infinito. Ngunit sa isang iglap, naglahong parang bulang aswang. Kumamit ito ng tagabulag at sumabay siya sa bilis ng bagwis ng hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinatalas ni Nelson ang kanyang mga mata at nagawa niyang mailagan ang bawat ataking pinapakawalan ni Ginoong Edmond. Walang ano-ano, biglang nagliwanag ang medalyon at kasabay noon, nangislap ang kanyang mga mata. Nagpakita ang aswang na nakasakal sa leeg ni Nelson. Ngunit dahil sa kapangyarihan mula sa medalyon, halos mapaso ito dahil sa sobrang init ng katawan ni Nelson. Bahagya siyang napaatras nang umusok ang kanyang kamay. Napaangil ang aswang dahil sa sakit at kinuha naman iyon ni Nelson na pagkakataon para makaatake sa nilalang. Sinabuyan pa niya ito ng asin sa mukha nito, kaya lalong umatungal ang nilalang. Pinagsasaksak niya sa dibdib ang aswang hanggang sa sumuka ito ng dugo. Nang matagpuan niya ito, unti-unting bumagsak sa lupa ang nilalang at nalagutan ng hininga. Mabilis itong nagpalit ng anyo at bumalik sa dati bilang si Ginoong Edmond. Hindi na pinakailaman pa ni Nelson ang bangkay nito at hinanap niya ang lugar na pinagkublihan ni Samantha. Nang matagpuan niya ito, magkahawak kamay silang naglakad at umalis ang kagubatan. Gabi na rin ang maihatid ni Nelson si Samantha sa kanilang bahay. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga kay Nelson at masaya silang nakabalik ng ligtas kasama ng kanilang anak. Pinayuhan na muna ni Nelson na magpahinga si Samantha bago ito umalis. Noong makapagpaalam siya sa kanyang nobya, hinalikan muna siya nito bago ito nagpasalamat. Umuwi ng bahay si Nelson na magaan ang pakiramdam. Isinalaysay niya sa kanyang ama ang nangyari at napagtanto nito. Hindi siya dapat makampante na magtiwala sa ibang tao sa palaisdaan, pati sa ibang lugar sa kanilang baryo, sapagkat hindi lahat ng mga nakikilala niya mabubuti at malilinis ang intensyon sa pakikipagkaibigan. Kinabukasan, ipinaalam niya kay Ginoong Lando ang totoong nangyari kay Edmond. Nalungkot man ito sa pagkamatay ng kaibigan, nanaig pa rin sa kanya ang pagiging makatao. Wala siyang kaalam-alam na isa itong aswang. Pero nagpapasalamat na din siya na napatay ni Nelson si Ginoong Edmond, sapagkat kung nabuhay man iyon, posibleng magkalat pa ito ng lagim sa kanilang baryo at marami pa itong mabiktima. Lumipas ang ilang linggo. Umalis na din sila Samantha. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng telegrama. Tiniis ni Nelson ng ilang taon hanggang sa makatapos sa pag-aaral si Samantha. Malaki na rin ang naipon niya sa pagtatrabaho sa palaisdaan at napaayos na din niya ang kanilang bahay. Samantalang natupad naman ang pangarap ni Samantha na maging isang doktor. Nakapagtrabaho siya sa ospital at noong medyo umunlad na sa baryo at nakapagpatayo ng ospital, nagdesisyon si Samantha na maglingkod at magtrabaho sa kanyang pinagmulan.
Humingi ng payo si Nelson sa kanyang ama, pati kay Tia Pia, patungkol sa plano niyang pagpapakasal kay Samantha. Binigyan naman siya ng basbas ng kanyang pamilya, kaya nagtungo siya sa bahay nila Samantha at hiningi ang kamay nito sa kanyang mga magulang. Natuwa si Samantha sapagkat pumayag ang kanyang mga magulang. Alam nila kung gaano kamahal ni Nelson ang kanilang anak. Nagsumikap ito para mapaunlad ang sarili at matulungan ang pamilya. Pinagplanuhang mabuti ng dalawang pagpapakasal at noong sumapit na ang espesyal na araw nila, kinuha ni Nelson sila Adan at Ulysses bilang abay sa kanyang kasal. Masaya ang mga magkakaibigan para kila Nelson at Samantha. Sa hinahaba-haba man ng prosesyon, sa kasal din kinahantungan ng kanilang relasyon. Iyon ang naging isang masasayang sandali ni Nelson. Ngunit nang dumako na siya sa pag-aasawa, hindi kaagad naging madali ang lahat. Marami pa rin panganib at pagsubok ang kinaharap nila ni Samantha, lalo pa nung bumukod sila ng bahay. Ngunit malapit lamang din iyon sa lokasyon ng bahay ng kanyang tiyahin. Meron silang naging kapitbahay na nagngangalang Aling Telma at may katandaan na rin ito, pero hindi mababakas ang anumang kahinaan sa kanya. Parati siyang nakikipagkwentuhan kay Samantha at minsan siyang nahuli ni Nelson na namimilog ang mga mata at tila natatakam sa nakaumbok na tiyan ng asawa. Kaya naman pinagbawalan niya makipag-usap sa Samantha dito sapagkat malakas ang kanyang hinala na isa itong aswang. At hindi siya nagkamali. Sapagkat malakas ang hinala niya na isa itong aswang. Isang gabi, may kumakalampag sa kanilang bubungan. Bahay kubo pa ang kanilang bahay at yari sa sawali. Kaya naman narinig ang mga bagay na bumabagsak sa kanilang bubong. Nakaramdam ng panganib si Nelson at naamoy niya ang kakaibang malansang amoy at kasabay nito, uminit ang kanyang medalyon. Indikasyon na may masamang elemento sa paligid. Pinayuhan niya si Samantha na manatili sa kama at manalangin habang inaalam niya kung ano man ang nagaganap mula sa labas. Tumalima ito at doon na nga lumabas si Nelson. Tumingala siya sa gawing bubong at nakita niya ang isang tiktik na nakatuwad. Binulyawan niya ito at nagulantang ang nilalang. Umangil pa iyon bago tumalon sa lupa. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Tila sa mga paraan na pagtitig nito, gusto siyang balatan ng buhay. Walang ano-ano. Umatake ito sa kanya gamit ang mahabang dila at matutulis na mga kuko. Agad na gumamit ng tagabulag at tagaliwas si Nelson at binanata niya ng pag-atake ang nilalang. Kasing bilis ng kidlat kung gumalaw si Nelson sa paghampas at pagsaksak niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang. Ilang minuto rin niya itong pinahirapan bago tuluyang mapatay. Nangisay ang tiktik bago mapahandusay sa lupa. Nakilala ni Nelson ang tiktik bilang si Aling Telma. Naging pamilyar ang hugis ng mukha nito, pati ang mga mata, nung unti-unting bumalik ang anyo nito bilang tao. Binuhat niya ang bangkay at dinala sa kasukalan kung saan walang masyadong kabahayan at doon niya sinunog ang bangkay noon. Hinintay muna niyang maging abo ang katawan nito bago siya bumalik sa kanilang bahay. Pagkatapos noon, tumabi siya sa pagtulog kay Samantha at mahimbing silang nagpahinga. Simula noon, wala nang nang aswang at gumambala sa kanila hanggang sa may panganak ang anak nilang pinangalanang si Samuel, na alinsunod sa pangalan nilang mag-asawa. Napuspos pa sila ng biyaya sa mga nagdaan pang mga taon. Masayang masaya naman ang kanyang tiyahin at ang kanyang tiyuhin nang masilayan ang anak ni Nelson at Samantha.
Alam ni Nelson na balang araw, ipapamana niya sa kanyang anak ang medalyon ng Infinito na Birhen at may pagpapatuloy nito kung ano ang kanyang nasimulang laban kontra sa kadiliman.